po ninyo ay talagang halos banat ata sa gobyerno yung content po ninyo. Hindi ho ba kayo natatakot? Alam mo Sir Jade, kung mapapansin mo yung mga content ko doon sa TikTok and other platforms ko, it talks about the issues of the workers. Kasi sabi ko nga doon sa, lagi kong binabanggit to sa platform ko maraming mga bagay na ayaw pag-usapan ng mismong gobyerno natin. Especially sa usapin ng sahod, usapin ng kalagayan ng mga manggagawa, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, parang allergic na pag-usapan yan And so when I started my TikTok account, hindi ko naman na-expect na magbo-boom talaga yan. Marami tayong nakakabangga along the way, malalaking mga personalidad. In fact, Sir Jade, kinasuhan din ako ng mga pinagbabanatan natin. Di ko lang pa pwedeng pangalanan pero in due time I'll make it public. Isa doon LGU official sa Manila City. And then second, isang malaking personalidad, politiko rin, senador. Nagkaso sa akin na cyber libel. Pero yan nga po, Sir Eli, ang interesting din. Dahil from vlogger ngayon ay kakandidato at sinusubukan na ngang pasukin itong mundo ng politika at kayo po ay tumatakbo bilang isang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Ano ho ba itong Kamanggagawa Party List? Alam mo Sir Jade, syempre dahil mas nakilala tayo sa TikTok tsaka sa social media. Pero even before I started my TikTok and Facebook page, matagal na namin matagal na yung advocacy namin, especially sa pagbubuwag ng provincial rate, tsaka sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. We filed it in 2015 sa Supreme Court. Pero ang sabi ng Supreme Court, wag nyo dito dalhin sa Supreme Court, dalhin nyo doon sa Kongreso. And so we did that. Pagpunta naman namin doon sa Kongreso, hindi naman pinakinggan ng mga kongresista. So sabi namin ay parang walang parang walang tutunguhin itong ginagawa natin. So we decided, our group, kasi kami yung grupo namin, mga manggagawa yan mga union ng mga manggagawa, mga workers associations, and friends in the labor sector. So we decided, bakit hindi tayo mismo pumasok dito sa larangan ng party list? Kasi di naman tayo pinapakinggan sa Supreme Court. Di tayo pinapakinggan ng mga congressman. Maybe it's high time that we bring the battle and the issues inside the Congress. After all, the purpose of party list system is to really represent the marginalized sector. At saka mabigyan ng boses yung mga sektor gaya ng sektor ng mga manggagawa. Yun din ang